Hello mga kausi! Alam naman nating sa mundo ng pelikula at telebisyon, hindi kumpleto ang isang magandang kwento kung walang mahusay na kontrabida. Mula sa mga mapanlinlang at nakakainis na karakter hanggang sa mga kontrabidang talagang nagpataas ng ating presyon, hindi maikakaila na sila ang ilan sa mga artistang nagbigay buhay at kulay sa Philippine entertainment industry. Sa katunayan, may mga kontrabida na sobrang galing umarte at minsan ay nadadala na natin ang ating inis hanggang sa totoong buhay. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang top 10 pinakasikat na kontrabida sa Pilipinas. Sino kaya ang mga artistang kabilang sa ating listahan? At sino kaya ang nasa ating number 1 spot bilang pinakasikat at pinaka-iconic na kontrabida sa kasaysayan ng Philippine showbiz? At kung mahilig kayo sa celebrity rankings, showbiz throwbacks at mga kwentong punong-puno ng drama at intriga, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at samahan nyo kami sa ating mga susunod pang videos. At habang pinapanood ninyo ang video, tingnan natin kung sino sa mga kontrabidang ito ang pinakakinainisan ninyo noon. Top 10. Dimples Romana. Mga kausi, simulan natin ang ating listahan kay Dimples Romana. Isa sa mga moderno na kontrabidang talagang nagpataas ng blood pressure ng mga manonood. Hindi malilimutan ng marami ang kanyang pagganap bilang si Daniela Mondragon sa hit teleseryeng Kadenang Ginto. Sa sobrang tindi ng kanyang karakter, naging usap-usapan sa social media ang kanyang mga eksena at naging bahagi pa ng pop culture ang ilan sa kanyang mga linya. Isa siya sa mga kontrabidang nagpasikat na mga linya at eksenang naging instant memes at viral catchphrases online. Sa kabila ng masungit at matapobreng karakter niya sa screen, kilala si Dimples bilang mabait at masayahing tao sa totoong buhay. Hanggang ngayon, ay patuloy pa rin siyang napapanood sa telebisyon, pelikula at digital platforms bilang isa sa mga pinaka-versatile actress ng kanyang henerasyon. Top 9. Tirso Cruz III. Sa number 9 naman ay si Tirso Cruz III, isang veteranong aktor na matagumpay na nag-transition mula teen idol tungo sa pagiging isa sa mga pinaka-respetadong aktor sa bansa. Sa paglipas ng panahon, mas nakilala siya sa pagganap bilang makapangyarihan, misteryoso, at madalas ay kinatatakutang karakter sa iba't ibang teleserye at pelikula. Dahil sa kanyang commanding presence at malalim na boses, nagiging kapani-paniwala ang bawat papel na kanyang ginagampanan. Bukod sa kanyang mahigit 5 dekadang career sa industriya, nagsilbi rin siya bilang chairman ng MTRCB mula 2022 hanggang 2025. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga proyekto at nananatiling isa sa mga haligi ng Philippine entertainment industry. Top 8. Yula Valdez. Para naman sa ating number 8 spot, narito si Yula Valdez, isa sa mga artistang kayang pagsabayin ang elegance at pagiging nakakatakot na kontrabida. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi siya ng ilan sa mga pinakasikat na teleserye sa bansa. Tumatak ang kanyang mga papel sa mga programang tulad ng Pangako Sa'yo, Kadenang Ginto, at The General's Daughter. Sa bawat karakter na kanyang ginagampanan, napapaniwala niya ang mga manunood dahil sa kanyang intense na pag-arte at kakaibang screen presence. Hindi man siya palaging kontrabida, kapag siya ang gumanap sa papel na yon, siguradong magiging komplikado at kapanapanabik ang kwento. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin siya sa telebisyon, pelikula at digital platforms bilang isa sa mga pinakarespetadong aktres sa bansa. Top 7. John Regala. Para naman sa ating number 7 spot, nandito si John Regala, isa sa mga pinakakinakatakutang kontrabida sa mga action films noong dekada 90. Madalas siyang mapanood bilang leader ng sindikato, maton o pangunahing kalaban ng bida sa mga pelikulang pinagbibidahan nina Fernando Poe Jr., Robin Padilla at Bong Revilla. Kapag nakita mo siyang nakangisi sa isang action film, alam mong mahihirapan na ang bida.
Sa kanyang kakaibang aura at matinding screen presence, naging madali para sa mga manunood na mainis at matakot sa kanyang mga karakter. Kahit pumanaw na siya, nananatiling buhay ang kanyang alaala bilang isa sa mga pinaka-iconic na action villain sa kasaysayan ng Philippine cinema. Top 6. Bella Flores. Sa number 6 naman ay si Bella Flores, isa sa mga orihinal at pinakatanyag na kontrabida sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa loob ng ilang dekada, nakilala siya sa pagganap bilang mapang-abuso, tuso at nakakatakot na karakter sa iba't ibang pelikula at teleserye. Madalas siyang gumanap bilang striktang biyenan, mayamang matapobre o madrastang nagpapahirap sa bida. Dahil sa kanyang matalim na titig, matapang na boses at natural na dating sa harap ng kamera, naging madali para sa mga manunood na mainis at matakot sa kanyang mga karakter. Sa kabila ng kanyang mga nakakainis na papel sa screen, kilala si Bella Flores bilang mabait at professional sa totoong buhay. Top 5. Gladys Reyes. At para sa ating number 5 spot, nandito si Gladys Reyes, isa sa mga artistang halos lumaki na sa pagganap bilang kontrabida. Naging household name siya bilang si Clara sa orihinal na Mara Clara, kung saan milyong-milyong Pilipino ang nainis sa kanyang karakter noong dekada 90. Hindi malilimutan ng marami ang batang kontrabidang nagpahirap sa buhay ni Mara at naging dahilan ng maraming emotional na eksena sa serye. Sa sobrang tindi ng kanyang pagganap, may mga manonood noon na akala ay ganun talaga ang kanyang ugali sa totoong buhay. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin siya sa telebisyon, pelikula at online content creation. Sa likod ng kanyang mga nakakainis na karakter, kilala siya bilang mabait, down-to-earth at mapagmahal na ina. Top 4. Jean Garcia. Mga kausi, pasok sa ating number 4 spot si Jean Garcia, isa sa mga pinaka-versatile na aktres pagdating sa pagganap bilang kontrabida. Hindi malilimutan ng marami ang kanyang pagganap bilang si Madam Claudia Buenavista sa hit teleseryeng Pangako Sa'yo. Sa bawat eksena, napapaniwala niya ang mga manonood bilang isang makapangyarihan, mapagmataas at mapanyirang karakter. Bukod sa Pangako Sa'yo, tumatak din ang kanyang mga papel sa iba't ibang teleserye kung saan madalas niyang gampanan ang pagiging matriarch, businesswoman o karakter na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin siya sa telebisyon at patuloy na hinahangaan dahil sa kanyang kakayahang magpalit-palit ng role, mula bida hanggang kontrabida. Top 3. Paquito Diaz. Sa number 3 naman ay si Paquito Diaz, isang alamat pagdating sa action films at kontrabida roles sa Pilipinas. Sa loob ng ilang dekada, nakasama niya ang halos lahat ng sikat na action stars, kabilang sina Fernando Poe Jr., Ramon Revilla Sr., Rudy Fernandez at Lito Lapid. Kapag nakita mo siyang nakangiti o may hawak na baril sa isang pelikula, alam mong matinding laban ang haharapin ng bida. Dahil sa kanyang solid na presensya at kakaibang aura, naging simbolo siya ng klasikong kontrabida sa Philippine cinema. Bagamat pumanaw na siya noong 2011, nananatiling buhay ang kanyang legacy bilang isa sa pinakatanyag at pinakahindi malilimutang kontrabida sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Top 2. Cherry Hill. At para sa ating number 2 spot, nandito ang tinaguriang La Primera Kontrabida ng Pilipinas, si Cherry Hill. Sa kanyang mahigit 4 na dekadang karera, nakilala siya sa pagganap bilang sosyalera, matapobre at mapanghamong karakter na talagang kinaiinisan ng mga manonood. Hindi kumpleto ang listahang ito nang walang artistang nagpasikat sa linyang nagsimula sa You're nothing but a second rate. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinaka-iconic na eksena sa kasaysayan ng Philippine cinema. Bukod sa pelikulang Bituing Walang Ningning, tumatak din ang kanyang mga pagganap sa iba't ibang teleserye at pelikula,
kung saan palagi niyang naiiwanan ng marka ang bawat karakter. Bagamat pumanaw na siya noong 2022, patuloy pa rin siyang kinikilala bilang isa sa pinakamagaling at pinakamaimpluwensyang kontrabida sa bansa. Top 1. Princess Punsalan. At syempre, para sa ating number 1 spot, narito ang babaeng nagbigay buhay sa isa sa mga pinakakinamumuhiang karakter sa kasaysayan ng Pinoy teleserye, si Princess Punsalan. Bilang Selena Matias sa Mula sa Puso, nagawa niyang mapaniwala ang buong bansa na isa siyang masama, mapaghiganti at walang konsyensyang kontrabida. Sa sobrang realistic ng kanyang pagganap, maraming umaming nadadala ang kanilang galit hanggang sa totoong buhay. May mga kwento pa nga noon na iniiwasan siya ng ilang tao dahil sa sobrang epekto ng kanyang karakter. Hindi na kailangan ng mahahabang linya o malalaking eksena para makilala siya. Isang tingin pa lang ni Selena Matias, alam mong may masamang balak na naman siyang gagawin. Matapos ang kanyang showbiz career, lumipat siya sa Estados Unidos at nagtrabaho bilang nurse. Ngunit hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ng mga pinaka-iconic na kontrabida sa Pilipinas, hindi mawawala ang pangalan ni Princess Punsalan. Dahil sa hindi malilimutang epekto ng kanyang karakter sa telebisyon at sa dami ng manonood na nainis sa kanya noon, karapat-dapat lamang na siya ang ating number 1 sa listahan. Ano sa tingin niyo mga kausi? Sang-ayon ba kayo sa naging ranking natin ng top 10 pinakasikat na kontrabida sa Pilipinas? Sino sa mga kontrabidang ito ang pinakakinainisan ninyo noon? At sino naman sa tingin nyo ang karapat-dapat na mapunta sa ating number 1 spot? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong sariling top 3 o top 5 kontrabida at ibahagi rin kung anong eksena o karakter ang hindi ninyo makalimutan hanggang ngayon. At aminin natin mga kausi, minsan mas tumatatak pa sa ating alaala ang kontrabida kaysa sa bida. At kung nag-enjoy kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang celebrity rankings, showbiz throwbacks, nostalgia content, at mga kwentong siguradong magpapabalik ng inyong mga alaala. Maraming salamat sa panonood mga kausi. Ingat palagi at magkita-kita tayo sa susunod nating video.